Kumusta po mga kapadong? Opo, ito po ang ating unang kwento sa Ikwento Mo Kay Padong. Ako po si Father Edong, Father Edward Dantis mula sa Society of Saint Paul. Para po sa ating unang kwento, sa ating pilot episode, isang araw, may isa pong lalaki na laging masama ang loob, lagi na lamang siyang galit. Kaya inisip po niya para hindi na magkaroon ng conflict sa ibang tao, lalo na sa paligid niya, ay manatili na lamang siya sa kanyang kwarto. At doon, less interaction sa mga tao, wala nga naman siyang makakausap, wala siyang makakaaway, walang makakabangga at makakasagutan. Pero siyempre, sa pagdaan ng mga oras, siya ay nauhaw. Kaya ang ginawa po niya, siya ay lumabas ng kwarto, pumunta sa kusina, kumuha ng baso at nagsalin ng tubig. At sa kanya pong pagsasali ng tubig, halos mapuno na ito. Kaya pagkatapos, ito na po ay kanyang kinuha at bumalik na sa kanyang kwarto. Sa kanya pong pagsara ng pintuan at papalapit sa kanyang lamesa at ipapatong niya na yung baso na punong-puno ng tubig, ay biglang natabig niya ang kanto ng mesa. At ang nangyari po ay nahulog ang baso na may lamang tubig. Kumalat po ngayon yung tubig sa halos buong sahig ng kwarto. At dahil doon ay uminit din ang kanyang ulo, pero wala naman ibang tao, so wala siyang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Doon niya naisip na saan ba nanggagaling ang galit na ito? Sino ba ang may dala ng galit na ito at para kanino? Kagaya ng baso ng tubig na punong-puno, wala naman talagang ibang pwedeng mangyari kundi umapaw ito. At naalala niyang siya ay ang may dala ng baso. Siya rin ang nakatabig ng dulo ng mesa, kaya nahulog, nabasag ito at kumalat ng tubig. So sinabi niya sa sarili na gaya ng galit, ito rin pala ay galing sa sarili. So merong pwedeng gawin. Pwedeng piliing magalit, pwede ring piliing hindi. At doon niya naisip na hindi naman pala sa pakikutungo sa ibang tao nangyayari ito. Hindi sila ang nagdadala ng galit sa kanya. Hindi rin sila ang dahilan ng galit at hindi rin para sa kanila ang galit. Nasabi niya sa kanyang sarili na maaaring nasa akin pala ang galit na ito at ako rin ang maaaring magbigay o magdulot ng galit na ito. Doon niya naisip na lumabas na ang kwarto matapos linisan ang natapong tubig. Nakita niya ang basag na mga bahagi ng baso. Tinatamaan ng ilaw na parang kumikinang. Nilinis niya ito at sinabi sa kanyang sarili na handa na akong lumabas ng kwarto kasi maaari naman akong pumili kung magagalit ako o hindi dahil ako rin ang may dala nito. Yung tao pong yan ay walang iba kung hindi ako, si Father Edong. Opo, yan po ang description ng mga kaibigan ko. Malambot ang puso pero maiksi ang pasensya at mainit din ang ulo. Pero araw-araw ko pong pinipili na makipagkapwa-tao at iwasan na ang galit na ito. Piliin po natin mas maging masaya at ang makipagkapwa-tao.
Ito po ang ating kwento sa araw na ito. Si Father Edong po ito, Father Edward Dantes. Ikwento mo kay Padong.